Muli po, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mga biyaya na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Naway patawarin po kami sa mga nagagawa na mga kasalanan. Naway patawarin niyo rin po ang mga tao na nagkakasala sa inyo. At naway ibalik niyo po sa nagbigay ng siksik-liglig umaapaw. Salamat po aming samot na namin sa Panginoon Jesus. Amen. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Ang batayan po ng mensahe ngayong araw na ito ay matatagpuan sa taga-Tesalonica. Ikalawang taga-Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 11. Ganito po sinasabi, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at naniniwala sa kasinungalingan. Tayo po ay makakupunan. Purihin po Panginoon sa pagkabasa ng kanyang panalangin. Sana ba tayo mga kapatid sa pagtinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Ngayon po ay ibigay na po natin sa ating kapatid, sa ating kamanggagawa, sa lingkod ng buhay ng Diyos, ang ating pong Pastor Romel Arnel Ventura. Salamat ating kumparing Pastor Enway. Hallelujah, hallelujah Lord Jesus Christ, hallelujah. So, announcement po muna tayo mga kapatid. Ang BCMC prayer meeting every Wednesday 6:30 ng gabi ay dumalago, kung saan ay pangangaral na ng banal na salita ng Diyos si Sister Sonia, si Sister Norita, ongoing si Sister Vilma, Sister Berna, Sister Presencia, at Sister Mina. So lahat po ay inaangayahan na makiisa sa gawain ito sapagkat may plano ang Diyos na bigla ang matututong mangaral ng salita ng Diyos dito. I-feature natin si Brother Jehan. Palakpakan natin Lord. Hindi yung pastor si Sister Sonia mo ang magpapastora dito. Hindi yung mga kapamagin natin, magpapastora na rin. I-set up mo rin si Sister G. Marunong mangaral yan eh. Kasi pagka palang mangangaral ka, babasahin mo yung Bible, parang nag-aaral ka lang din nag-reporting doon sa school. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Meron ba? Wala. December ano? Ang ating music ministry, palakpan natin kapag nararamdaman natin ang Holy Spirit. Maganda po ang takbo ng ating music ministry sa pamamagitan ng ating music director, Brother Jehan. Palakpan natin, Lord. Ang PCFC Amihan Mission Service ay akin na pong paghuhubungan ng bakal sa mga December 15. Sa mga hinihipo ng Diyos na gusto tumulong ay maaari po kayong tumulong at bibili na po ako ng materyales. At yung po pag nakita nyo yung itinulong nyo nalagay na kasi po kong sister, may karato na eh. Makikita nyo mo, church talaga siya. Unit church natin, church nyo yung kasi anak yun ng BCMC San Leonardo. May logo yung karato na ng BCMC San Leonardo. Kaya yung ibang bishop na pinag-apilitan mo, parang tapang po kasi wala na siya doon. Tinanggal po na BCMC San Leonardo ang logo ko. Kaya napakabuti ng Diyos. Ang Islam, ang ating graduation po natin ay December 6. No? Ang deadline po ng submission ng kanilang contribution na 1,200 ay hanggang December 1 na lang. No? Tapos hanggang bukas na rin ito. Si kapatid na Sonia ay nakapag-Gcash na doon, kaya kasama sa graduate, ipag-pray natin ang kapatid na Pastor Emre, Brother Andre, Sister Norita, Sister Vilma, at kung sino pa yung gagraduate, pag-pray natin at kung ano pwedeng pag-usapan. At mamaya ay may siguro there si Pastor Emre na by December sa ating Christmas party magkakaroon tayo ng year-end meeting. Kailangan na kasing pag-meeting natin ang magagawin plano dito sa BCMC San Leonardo sapagkat lumalago at nagiging maayos na. Marami na tayong nagiging tagapangaral at talagang lumalago kapatid. Doon talaga pupunta. Hallelujah. Sabi kapatid doon sa binasa
ay dating talaga yung panahon na pinahihintulutan ng Diyos na yung mga ayaw tumanggap ng katotohanan ay pababayaan ng Diyos na sila ay malinlang na. Kasi ayaw tanggapin katotohanan eh. Sino ba nangangaral ng katotohanan? Ang nangangaral ng katotohanan, originally, Jesus Christ. Siya ang katotohanan at ang buhay. At ang dapat ipangaral ng mga lingkod ng Diyos ay ang katotohanan. Minsan, mahirap sa isang mangangaral ng katotohanan, ay pinangangaral mo na yung katotohanan, kahit sa bahay mo, hindi ka pinaniniwalaan. Totoo ni sinasabi. Minsan gusto ng tao ng himala. Asan ba ang himala? Ang himala ay nagsisimula sa payo ng katotohanan. May nagpapayo. Sabi ng isang may sakit, lumalo na yung sakit niya, si katanting dyan sa may sarnato, sa kaibigan ni Pastor Vice. Sabi ko, try mo. Kasi, pag di ka nag-try, walang himala. Pag nag-try ka, may himala. At ang himala, ang nangangaral niyan, yung nakaranas. No? Nakaranas ng himala. Sino po rito nakaranas ng himala sa kanyang buhay? Amen. Bakit nyo naranasan ng himala? Naranasan nyo ba agad yan ng sa sarili nyong kaalaman? O may nag-encourage sa inyo, may nagpakilala sa inyo ng himala? Meron, di ba? At kayo naniwala, sumunod kayo, at sabi nga, mapalad ang naniniwala, lalo na kung yung pinangangaral ay ang katotohanan na si Jesus ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. No? Ako at ang Ama ay iisa. Tayong mga Trinitarian ay iisa yung Ama at Anak kasi may nagsasabing hindi magkaiba yung Ama, Anak. Pero yung salita nila, hindi sinabi ni Jesus. Pero sinabi ni Jesus, ako ang Ama at ang Ama ay iisa. Si Jesus ang may sabi. Ano supporting verse doon para paniwala natin si Jesus at ang Ama ay isa? Si Jesus din nagsabi, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya rin nagsabi. May sasabihin ng mga nangangaral na hindi Trinitarian, tulad ng dating daan, hindi Trinitarian sila Father Eli Soriano, baka amunin lang kayo ha. Iba yung Diyos niya sa Diyos ng GIL ng mga born again. Ha? Ang sinasabi niya, iba yung Ama, iba yung Anak, hindi Ama yung Anak. Eh siya na may sabi. Eh si Kristo nagsasabi, ako at ang Ama ay isa. Ang supporting verse, Jesus din. Walang mga paroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Another verse na supporting verse si Jesus. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Siya rin. Nagkataon-tao. Aklat diwan. From the beginning, nato na salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkataon-tao nakapiling na. Puro si Jesus ang nagsasabi. Kaya yung salita nila na si Jesus at yung Ama ay magkaiba, salita nila yun, hindi salita ni Jesus yun. Ang pinananaligan natin dito, salita ni Jesus. Napanood ko kasi kagabi iba yung Diyos ni Eli Soriano, magkaiba yung Ama at Anak. Sa Diyos ng GIL, kasi GIL kapatid natin yan kapareho natin, Trinitarian, yung Diyos Ama, Diyos Ama, isa yan at katong tao. So ganun tayo. So mga kapatid, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, nalinlang sila. Kaya mga kapatid, pag may nagpapayo sa inyo ng katotohanan, yung nanay mo, pinapayuhan kang apo ka, anak ka, kapatid ka, sabi tanggapin mo, lalo katotohanan. Dahil ang katotohanan ang nagpapalaya sa akin. Ang katotohanan, si Jesus lamang, at ang aral ni Jesus ang katotohanan. Marami naging mangangaral na nagkaroon ng sariling aral. Yun ang problema. Dahil hindi na nga aral ni Jesus ang masusunod, kundi sariling aral. Hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian. Minsan akala natin, bakit pinabayaan ng Diyos yung mga tao na hinayaang malinlang? Pinahintulutak pa talaga ng Diyos kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan.
Kaya nga, mapano tayo dahil tinatanggap natin ang katotohanan. At paano mo malalaman ang isang tao ay nasa katotohanan? Una, nung makilala mo ang katotohanan, tinanggap mo ang Lord and Savior as your Savior, ikay ligtas na. Dahil nakita mo na si Kristo, nakilala mo na si Kristo, pagka nakakita ka ng taong tumanggap kay Kristo na dating masama, nabibless ka. Tama, mali. Dahil yung tao na yan na dating masama, ang nakikita mo sa kanya ngayon ay hindi na siya. Tama, mali. Si Kristo na nakikita mo sa kanya. So, ganun tayo mga nakakilala sa katotohanan, puro si Kristo nakikita natin. Kaya kung nakakilala ako ng pastor, kapatid, mga mananampalataya, born again, si Kristo nakikita ko sa kanila. Halimbawa, apat na son niya, nakikita ko sa kanya si Kristo. Tapos, papakilala ka ngayon, don't establish kasi isang tao na nangangaral sa tatang Diyos kasi nakikita mo si Kristo sa kanya. Uy kapatid, ako po'y kapatid din. O anong church kayo? BCF, ay iba yung church kasi namin, ganun to. Hindi niya nakikita si Kristo sa'yo, di masisya ka. Kaya ang lumapit sa kanya, nakita mo si Kristo sa kanya. Kaya mo siya tinanggap, dinala mo rito, kaya mo siya binibigyan ng tiwala, sinusuportahan mo siya kasi nakikita mo si Kristo. Pero iba pa rin nakikita niya sa'yo, hindi si Kristo. Meron siyang gustong mangyari na gawin mo. Di ba? Doon mo makikita yung talaga na kay Kristo, ang nakikita niya sa iyo si Kristo at ang nakikita mo sa kanya si Kristo kasi ikay nasa katotohanan ang nakikita mo sa mga tao tumanggap kay Kristo si Kristo, pero may mga tao nagsasabi sila nasa Panginoon pero pag nilapitan mo hindi nila nakikita si Kristo sa iyo. Iba yung nakikita, iba yung sinasabi. Sayang okay lang kasi ang nagbibigay naman kay David bibigyan. Palakpakan natin mo. Noong may tumuri sa aking Koreano kasi nga ay ang alam ko, ang mga Korean from South, Christian, mga sa Panginoon. Si Kristo nakita ko, pinatuloy ko sa bahay ko, pinakain ko, hindi mo pakain ng inulay yung tuyo, pinangutan ko. Inihatid namin sa airport, hiniram yung laptop ko, tapos may pupunta ng pipit laptop ko, nawala na. Nakita ko sa kanya si Kristo, pero hindi niya nakita sa akin si Kristo. Hindi niya nakita sa akin si Kristo, iba yung nakikita niya. At yung ininom pala niyang drinks doon sa 7-Eleven ito namin, alak ng Korean. Kaya may ganun, sabi ko, masakit mahal yung hulugan ko pa yung laptop Niyo yung bagong labas Pinag pa sa Diyos ko, pinalitan ng Lord yung laptop ko, binigyan niya ako ng 2 computer, 2 laptop. Pagpasa Diyos mo lang, lahat ng mga kabiguan na dinanas natin, ang lupit ng kapalaran, lahat ng trabaho, pinasok ni Brother Romel, galing Pastor, lahat na lang. Kundi pala masakla, kundi ako natanggal sa security guard. Hindi ako natanggal sa ibang mga trabaho, hindi ako nawala sa baliw transit. Wala ako sa media, wala ako sa ministry. Maganda pa. Yung anak ko, naalis sa magandang dinudutihan. Tapos maganda yung duty mo na yun. Ganun ang Lord. Minsan gumagawa ng paraan para ikaw ay ilayo doon sa akala mong maganda at akala mong pangit na nangyayari sa buhay mo, pero sa bandang huli, maganda. Kaya lupit ng kapalaran ng mga nasabi sa pag-ibig. Nung bandang huli, naging matigaya ang buhay. Ganyan Ang malupit ng kapalaran dahil ang buhay ay ating hiram, minsan babawiin sa ating sabi nga ay ang naghahanap na magkaroon nito ay mawawala. Ngunit ang nagbibigay ng buhay para sa Diyos ay siyang bibigyan ng buhay. Minsan naakala natin na yung tao mamamatay, pero hindi pala mamatay-matay. Ganun na lang. Aming plano ng Diyos mga kapatid. Maniwala itong mga nalinlang sa kasinungalingan. At nagiging sinungaling yung lingkod ng Diyos na nangangarap sa kanila. Hindi ito paniniwalaan. Kaya nga kapatid, ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Naniniwala ka ba talaga sa lingkod ng Diyos? Nakikita mo ba talaga si Kristo sa nangangarap ng patungkol ni Kristo o iba nakikita mo? Kasi ang dapat mo makita sa ating kapatid si Kristo. Hindi ako. Kasi kung ako titingnan mo, makasalanan ako. Nagkakamali ako. Pero ang titingnan mo, si Kristo sa puso ko na nagpabago ng buhay ko, na yung dating babaero, lasinggerong, mapagmura, palaway, ay iba na. Dapat siya makita mo sa akin.
hindi yung aking kasalanan. Dahil yung aking kasalanan, kasama nang ipinako sa krus ng kanilang. At ganon din ang pagtingin ko sa iyo. Hindi ko natitingnan kung sino ka, na dati kang masama, dati kang walang iya, ganito ka. At tinitingnan ko sa iyo ngayon, si Kristo na sa iyo, na binago niya ang buhay mo. At gano'n makabigat ang iyong kasalanan, naging tila maging maitim, pinaputi na ng Diyos siya parang ngiti. Dahil sa ginagawa mo pagtanggap sa Kanya. Ang mga taong na kay Kristo ay hindi sinisira yung mga taong na kay Kristo, kundi nagsasakripisyo para makakilala kay Kristo yung taong hindi pa talaga na kay Kristo. Naliligaw, dihayaan lang natin mga anak natin kung naliligaw sila. Kasi kung ang calling ng Diyos ay pag pinili sila, lalapit yan sa Diyos. Pero pag talaga hindi pinili, magtiwala ka lang, namihimala. Pero mga tao nang tanggapin ng Panginoon nung sila ay mawawala. Ang Diyos, ang katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Lord. Napapalitaw ng mga tao ito na hindi totoo ang mga mga mananampalataya ni Kristo. Nangyayari talaga, meron. Sisiraan ka, sisiraan yung church mo. Sila lang daw tama. Hindi raw sila born again. Paano mo sasabihin ligtas yun kung hindi sila na-born again? Hindi nasunod ang sinabi ni Kristo sa kanila, dapat na-born again ka para makita mo ka rin. Na-born again, pero hindi nakikita ka rin. Naghiwala yung sinabi ni Kristo. Maraming ganito kapatid na sa huling araw ay dadaganap ang mga bulaan, ang mga ngaral na hindi nila nakikita si Kristo sa iyo. Doon pa lang makikita mo na sila yung bulaan. Kasi hindi ka nagpakapagal, hindi mo lang tinanggap si Kristo, tinanggap mo siya doon ng Savior, nagsasakripisyo ka, binibigay mo ang buhay mo sa Diyos at church na ito, laging Sunday, katagawan, andiyan ka, tapos ang makikita sa iyo ng mga nangangaral kung wari ko no, ay hindi si Kristo. So dapat makita natin lagi si Kristo sa mga tao at dapat din nilang makita sa atin si Kristo kasi pag iba nakita nila sa atin, hindi nila nakita si Kristo na nagpabago sa atin, layuan nyo. O, sabi, layuan nyo eh. Layuan mo mga taong ganyan na lumalayo sa katotohanan. Kasi ibinigay mo na yung pinaliwanag mo na, may pananagutan ka pa ba kung ayaw na tanggapin mo na, naibigay mo na paliwanag mo na eh. Wala namang ibang katotohanan kundi si Kristo lang. Hindi ako, hindi siya, hindi ang church. Nagiging totoo lang tayo dahil kay Kristo. Siya lang ang makapagpapatotoo sa atin. Maaring hindi alam ang pag-aaral sa paksa ng ibang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya hindi nakikita si Kristo. Kasi kung makikita natin si Kristo, isa-isa bibigyan kanya ng wisdom o knowledge o kaalaman na nagtuturo na ikaw ay patuloy na mag-aaral. Mag-aaral ka. Paano bang hindi pa fake news? May mga nagtatayo ngayon, mga samahan pa ng mga vlogger, matawag ako sama. Vlogger yun eh, journalist ako eh. Para iwas fake news daw, watch daw sila, media watch. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng fake news. Ang fake news ay hindi journalism. Para makaiwas sa fake news, dapat mag-aral ka ng journalism. Kasi ang Bible ay journalism. The number one original journalism in the world is Bible. Yung mga batat na kasulatan. Kasi journalism ang konstruction niya. Sinagot niya ng 5W in 1H is very simple basic reporting. Sasagutin mo yun. Pag hindi nasagot ng paksa na nag-post yung 5W in 1H na lagi ko inuulit, heresy yun. Hindi marunong talagang maggawa ng balita, yun nag-post. Kaso tatay siya sa manang vlogger. Wala kaya. Kasi patapos kami, journalist ako eh. Journalism ako ha. Dito na ako tumanda sa hanap buhay na ito. Awa ng Diyos, di ako nakasuhan ng fake news. Kasi dapat lahat ng balita may ayon. Hindi ayon lang sa iyong sarili. Marami nagpo-post. May nag-post na ipapatupad na lang ng LTO yung color coding ng helmet. I-hear ng isang pastor na mass content, classmate ko.
Parang yung nagsasalita, nakalagay LTO. Pinos ko kay Mamyo, kay Ateo isang lolo, yung happy ng LTO sa Palayan City. Totoo ba to? So, ni Ateo, hindi namin alam yan. LTO yun. So, mahirap. Bakit ganun? Bakit nagkaganon na mismo nag-aral pa ng media, hindi alam yung fake news at true news? Dapat, nakita kang post, dapat yan ay ayon kay, sinabi, may nagsasalita LTO, ayon po. Walang ayon sa LTO chip. Dapat may ayon sa LTO chip. Doon sa Malacanang, yung mga tiga-LTO mismo, tiga-higher posisyon. Kaya nga mga kapatid, maging maingat tayo sapagkat marami nalilinlang itong hindi na tinanggap ang katotohanan kung paano maging totoo, nagpo-post pa ng kung ano-ano na hindi naman din totoo. At pilit na nilalansa, kinakalaban, pilit na pinalilitaw na hindi totoo, yung totoo. Pilit pinalilitaw na yung sinasabi ni Pastor ay hindi totoo. Nakakalungkot. Tandaan natin mga kapatid, kilala kita dahil nakita ko si Kristo sa puso. At pag nag-usap tayo, alam ko na hindi mo ko lulukumin, na hindi ka magsasalita sa akin ng totoo. Malalaman ko kung hindi totoo siya sabihin. Dahil magiging tapat ka kay Kristo, hindi na sa pastor mo ikaw naging tapat. Kaya ka naging tapat sa pastor mo na nakita mo si Kristo sa kanya. Ay Kristo ka nagtatapat sa pamamagitan ng pastor. Ay Kristo ka nagtatapat sa pamamagitan ng kapatid mo. Ay Kristo ka nagtatapat sa pamamagitan ng anak mo na kinakikitaan mo si Kristo. Kaya maging matapat tayo kay Kristo para tayo ay laging pagtapatan ni Kristo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kailangan natin mag-aral, magbasa, kumonsulta sa nag-aral, sa eksperto, sa matatandang makaranasan sa bagay na hindi natin alam. Ang pwede naman magturo sa atin yung nakaranas ng katotohanan, yung alam ang katotohanan. Dahil kung ating tatanungin ay alang-alang doon sa katotohanan, maliligaw pa. Pagdating sa salita ng Panginoon, ang nag-aral, ang may alam, yung pastor mo, alam yan. At maaaring ikaw, may alam ka dahil nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pwede ka magdala, may time may Sunday school, nag-aaralan tayo. Sabi ng science, sa sinasabi mo, malalaman kung anong klase kang tao, kung ikaw ba ay malalim o mababaw. May mga tao kung ano sinasabi. Marami sinasabi, may maka-Diyos daw siya, pero hindi naman sa patungkol sa Diyos yung kanyang tinatake at pinapaksa. Ibig sabihin, nandun ang kanyang isipan. Yun ang uri ng pagkatao niya, kaisipan niya nandun. Pero kung ang pinapaksa ng isang tao, lagi salita ng Diyos, talaga maka-Diyos yung tao. Pero ang pinapaksa ng isang tao, iniiwan yung pag-ibig maka-Diyos at pumupunta sa ibang bagay, doon na pupunta ang kanyang puso. Sabi ng Panginoon, nandun, kung nasa ng iyong puso, nandun ang iyong isip, nandun ka. Malalayo tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy natin tanggapin ang katotohanan. Umapit tayo ng closing song na ano yung awitin natin closing song, kapatid na Chief, Brother J.R. yung Lord, I gave you my life. Paano ba yun? I give you my soul. Hindi mo kabisado yun, pero ayaw mo yung sabayan. Kasi kapatid, pagka tayo ay sabi nga, tumanggap ng katotohanan, lahat naman gusto katotohanan. Pero ang katotohanan lamang na tunay, yung nakita mo si Kristo sa mga taong tumanggap sa Panginoon Yesu Kristo. At siya lang dapat na makita mo, hindi kung anong klaseng tao siya. Si Kristo, at siya man, na nagsasabi na kay Kristo, si Kristo ang dapat makita sa iyo, hindi kung sino ka. Kasi pag tayo lang tinignan, wala. Kailangan tingnan natin yung katotohanan si Kristo. Lord, I give you my life, I give you my soul, I give you forever. Nasa Lord na ang forever. Sa lupa, walang forever. Tandaan natin, lahat tayo may tanin ng buhay. Pero kay Jesus, forever life. Tanggapin natin, lahat tayo talaga ay papasok sa daigdig na bago. Bagong daigdig, bagong langit at lupa.
na walang gutom, walang uhaw, walang kapuluan ng ating katawan, wala nang pagdurusa, kung saan doon ang luha mo ay papahirin. Lord, I give you my life. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon lang makapagbibigay sa atin ng buhay na karapat dapat sa Kanya na magiging maayos. Iiyak natin sa Panginoon kung ano man meron tayo. Iiyak natin sa Panginoon kung meron na tayong makukulang o kung talagang ito na yung ibinibigay na sa ating kapalaran. Iiyak natin sa Panginoon kung gusto mong umiyak sa Panginoon. Kapagkat ang Diyos lamang na nagbibigay ng buhay. Ay lahat yung pumigit na lahat. Nakita namin Diyos na makapangyarihan sa Panginoon. Salamat. Dapat pinakikilala mo sa amin ang katotohanan. Salamat na hindi mo nililigaw ang aming mga paniniwala na ikaw lamang ang katotohanan, ang buhay na dapat namin kita. Na walang makapagod sa ama isang buhay. Panginoon, salamat sa buhay ng aming mga kapatid. Sa rin mo, Panginoon, Pastor Henry, na siya namuuna sa iglesia nito, Panginoon. Kaagapay, kapat na konsihala ng Panginoon. Yes, my
tubos sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayo sa anong kay pumaroon. Ang tungkulin ninyo na sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa na gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patuto sa lahat. At ngayon, sumainyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso't isipan mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Tamayan po tayo bilang mga kapatid sa Panginoon. Ay, mga sister, iikot nyo yung yung upuan, kakan tayo lahat. Sige, sige na. Kailan na tayo. Hoy! Labas mo na yung kulang dito. Ay, ganito. Bawal na lagi. Pag-isip puro malunggay. Ayun.